Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Maligayang linggo ng pagkabuhay. Tayo po ay nagtitipon ngayon, hindi upang alalahanin ang muling pagkabuhay ni Jesus, kundi upang ipagdiwang ang bagong buhay na tinanggap natin sa Kanya. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 4, tayo rin na may lakad sa panibagong buhay. Kaya ngayong umaga, lumapit tayo sa Kanya ng may kagalakan at pasasalamat. Tumayo po tayo lahat at sama-samang sumamba sa ating Diyos na buhay. Ayan, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na buhay, sa umagang ito, kami po ay lumalapit na may pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Salamat po sa tagumpay ng muling pagkabuhay ni Jesus na siyang nagbibigay ng bagong buhay sa amin. Tunay ngang dahil sa Kanya yung pagkabuhay na muli, may pag-asa kami, may tagumpay kami, at may kapayapaan kami. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na presensya na siyang manguna sa buong pagsamba. Pinupuri po namin ang hipuin mo po ang aming puso, buksan mo ang aming isipan, at patibayin mo ang aming pananampalataya. Hayaan mo po na sa bawat awit, panalangin, at pakikinig ng iyong salita, maitaas lamang ang iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin at sa ngalan ni Jesus, ang aming Panginoon na buhay. Amen. Awit po tayo ng hymns, no? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. This grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are
been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. In love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God who called me here below will be forever mine. You are forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride, the joy He brings. But when
child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, and I'll war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Hallelujah. Salamat Panginoon dahil buhay ka at nananatiling buhay at buhay magpakailanman. Pinupuri ka namin. Sa iyo po ang aming pasasalamat, pagdakila at pagsamba. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Purihin ang Panginoon, tunay ngang siya ay buhay, at dahil siya ay buhay, may pag-asa tayo sa bawat araw. Amen? Amen. At bago po tayo magpatuloy, bakit hindi natin batiin ang isa't isa? Sabihin mo nga sa iyong katabi, maligayang linggo ng pagkabuhay, nabubuhay ka na kay Kristo. Ulitin nga natin, maligayang linggo ng pagkabuhay, nabubuhay ka na kay Kristo. Ayan, amen. Ngayon, inaanyayahan ko po ang bawat isa
na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pagbasa ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 4. Nababasahin sa atin ni Kuya Michael Obmerga at pagkatapos ay susundan siya ni Pastor Rafi Malang para sa pagbabahagi ng mensahe mula sa salita ng Diyos. Para po sa ating scripture reading, inanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa Romans 6, verse 4. Romans 6, verse 4. Sa makatuwid tayo namatay na at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Maaari na pong magsiyo. Ngayon po ay Resurrection Sunday o tinatawag na linggo ng pagkabuhay. No? So, purihin ang Panginoon na tayo po ay naririto ngayon at pinili natin na mag-spend ng time sa piling ng Panginoon. No? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang Living a Resurrected Life mula po sa Romans chapter 6 verse 4. No? Meron po isang kwento ng isang lalaki na may luma at kalawanging at halos na hindi na umaandar na bike. No? Meron siyang bike na puro kalawang na at halos hirap ng paandarin. No? Araw-araw niya itong ginagamit papunta sa trabaho kahit mahirap paandarin. At madalas, tumitirik ito sa gitna ng daan. No? Isang araw, may dumaan na mekaniko at inalok siya na papalitan ng bagong bike, yung kanyang luma at kalawanging bike. No? Isang matibay at magaan at mabilis na bagong bike itong ibinibigay sa kanya ng mekaniko bilang kapalit ng kanyang lumang bike. Ang kondisyon lamang ay basta iiwan niya yung kanyang lumang bike. Bibigay sa kanya yung bagong bike, tatanggapin niya ito ng libre, basta iwanan niya lang yung kanyang lumang bike. Nung una, ayaw pa niyang bitawan yung kanyang lumang bike. No? Kasi sanay na siya rito, o ilang taon na niyang ginagamit ito. At gamay na niya itong kanyang lumang bike, bagamat madalas siyang itinitirik nito sa daan. No? Nung una ay ayaw pa niyang bitawan. No? Pero sa bandang huli ay nakumbinsi rin siya at iniwanan at binitawan niya yung kanyang lumang bike. No? Simula noon, nagbago ang kanyang biyahe. Mas mabilis na, mas magaan, at mas masaya ang kanyang biyahe. Hindi kagaya dati na puro konsumisyon ang inaabot niya sa daan. Ngayon, sa bago niyang bike, mas mabilis siyang nakararating sa kanyang pupuntahan. Ganyan din po ang buhay natin kay Kristo. Marami sa atin, hawak pa rin yung lumang buhay. Kahit na si Jesus ay nag-alok ng bago. Pero sa pamamagitan muling pagkabuhay ni Kristo, tinatawagan niya tayo, hinahamon niya tayo na iwan na natin yung luma at mamuhay sa bago. Resurrection Sunday is not just about remembering Christ's resurrection. It's about living in the power of His resurrection every day. Romans chapter 6 verse 4 shows us that believers are not only united with Christ in His death, but also called to live a new life, a resurrected life. Sa Romans chapter 6 verse 4, pinapaalala po sa atin na kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo, tayo rin ay binuhay na muli upang mabuhay sa panibagong buhay. Kaya sa umagang ito ng Linggo ng Pagkabuhay, pag-uusapan po natin kung ano ang ibig sabihin ng living a resurrected life. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na pinagdiriwang namin at inaalala ang linggo na kayo po ay muling nabuhay mula sa mga patay. Salamat po, Panginoon, na sa pamagitan po ng inyong muling pagkabuhay, ang aming pananampalataya ay nagkaroon ng kabuluhan. Kami po ay nagkaroon ng pag-asa at ang aming mga kasalanan ay napatawad, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay na pinagkaloob nyo sa lahat ng
nanalig sa inyo, nakipag-isa sa inyo, at nagdesisyon na iiwan ang lumang buhay at ipamuhay ang bagong buhay na iniaalok ninyo, Panginoon. Sa umagang ito, nawa nga po ay buksan niyo ang aming mga puso at isipan na sa pag-aaral ng salita, kami po ay inyong kausapin, Panginoon. Na ang inyong mensahe, Panginoon, ay maging malinaw na aming matanggap, Panginoon, at ito po ay aming isabuhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa, itong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, sa ating pag-aaral sa paksang Living a Resurrected Life, 3 bagay po yung ating titingnan. Una, tingnan muna natin yung ating text kanina na binasa ni Brother Mike. No? Kala ko nakalimutan ni Mike yung kanyang scripture reading, kaya nagtatanong si Mike kagabi sa akin. Sabi ko, nakalimutan na ba daddy mo? Yung pala si Mike nakalimot magtanong. So, ito po yung ating text. Kanina binasa ni Mike sa Tagalog, ngayon naman basahin natin sa English. Sabay-sabay po tayo. Sabi riyan, "We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." Dito po sa talatang ito, 3 bagay po yung ating tutunghayan. Una po, we are united with Christ in death. Tayo po ay nakipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan. Nang tayo po ay sumampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, hindi lang natin tinanggap ang kapatawaran ng kasalanan, kundi nakibahagi rin tayo sa kanyang kamatayan. Ang ibig sabihin nito ay yung ating lumang pagkatao, yung ating dating pagkatao na makasalanan, makasarili, at alipin ng laman ay ipinako rin sa krus kasama ni Kristo. Kapag tayo po ay nabautismuhan, nung po tayo po ay nilubog sa tubig, binaptize, no? Hindi lang po ito isang seremonyang panlabas, kundi ito'y isang larawan ng isang panloob na katotohanan. Ito po'y outward manifestation nung pong inward change na nangyari nung tayo po ay nakipag-isa na nampalataya kay Kristo. So sa pagbabautismo po ay pinapakita rito na merong nangyaring pagbabago sa kalooban. At ipinapakita po itong pagbabago na ito sa pamamagitan ng pagdidesisyon na tayo po ay magpabautismo sa tubig. No? So kaya po inilulubog. Kasi tayo po, sinisimbolize ito na tayo po ay kasamang inilibing ni Kristo. At kung ang lumang sarili ay patay na, hindi na po natin ito dapat balikan. Kasi pag binalikan natin yung patay na, pilit nating binuhay, zombie ang kalalabasan yan. So hindi na dapat binabalikan pa. Huwag nating buhayin muli yung dating tayo. Yung dating pamumuhay sa kasalanan, pamumuhay sa galit, inggit, o immoralidad. Yun po yung dating buhay natin at huwag na nating balikan pa. Dahil nung tayo pinanampalataya kay Kristo, kasama pong ipinako sa krus at nung si Kristo inilibing, kasama pong inilibing yun. When we believed in Jesus, we were spiritually buried with Him. This means our old sinful nature was crucified with Christ. At sa pamagitan ng pagbabautismo, pinapakita po natin na iniwan na natin yung ating dating pagkatao. Ang dating tayo, yung dating alipin ng kasalanan, yung po ay namatay na kasama ni Kristo. Tanungin natin yung ating sarili. May mga bahagi ba ng buhay ko na hindi ko pa naisusuko kay Kristo? No? May mga aspeto pa ba ng buhay natin na hindi pa natin naisuko kay Kristo? No? May mga lumang bisyo pa ba akong kinakapitan? Kung tayo po ay patay na sa kasalanan, mamuhay tayo bilang malaya. No? Lagi nating kinakanta yung malaya. Pero malaya nga ba tayo? Kasi minsan, pinipilit nating balikan yung dating tayo. Kung pinipilit nating balikan yung dating tayo, ibig sabihin, hindi pa tayo tunay na malaya. Ang tunay na malaya ay namumuhay, ipinamumuhay ang bagong buhay at iniiwanan na yung lumang buhay. No?
So tanungin natin yung ating sarili, baka may mga bahagi pa ng buhay natin na hindi ko pa na isinusuko kay Kristo. May biruan nga yung mga pastor, pagka nagsasama-sama yung mga pastor, pag baptism daw, kailangan ilulubog lahat. No? Kasi pag di na ilubog lahat, baka, halimbawa, naiiwan yung kamay, nakalabas sa tubig, baka gagawa pa ng kasalanan yan. No? So kaya kinakailangan, nakalubog lahat. No? So pagka nagsasama-sama yung mga pastor, marami ring mga biro-biroan dyan na minsan ay pag marinig ng mga membro, baka may stumble. No? So, pero kami-kami lang yun. No? Hindi na namin pinaparinig sa iba. No? No. May kilala ba kayong ayaw palitan yung kanyang lumang cellphone? No? Kahit basag-basag na yung screen, mabilis lang malobat, mabagal mag-reply, no? O meron namang mabagal talagang mag-reply pero hindi naman sira yung cellphone. Mabagal lang talaga mag-reply, no? So, kahit na basag-basag na yung screen, mabilis lang malobat, ayaw pa rin bitawan. Sabi niya, okay pa naman ito. Sanay na ako dito. Kahit binibigyan na siya ng bagong phone, ayaw bitawan yung luma. Meron ba kayong kilalang ganyan? Alam niyo po, minsan ganyan ang mga Kristiyano. Ayaw bitawan yung lumang buhay kahit binibigyan ni Jesus ng bago. Sanay na kasi doon sa dati. Kahit toxic, walang kapayapaan, pero sa bagong buhay kay Kristo, may kapayapaan, may layunin at tunay na kagalakan. Kaya, mga kapatid, kung binabalikan mo pa rin yung iyong dating buhay, ang hamon ng Panginoon sa iyo sa umagang ito ay iwan mo na ang iyong lumang buhay. Iwan mo na yung iyong lumang spiritual cellphone. Lumipat ka na sa bago na mas maganda pa sa iPhone at hindi nawawala sa uso. Yan po ang bagong buhay kay Kristo. Let go of your old self. Stop returning to the life Jesus already buried. Kasama na pong inilibing yan ng Panginoon Kristo. Kaya iwanan na natin. Pangalawa, we are raised to new life. Tayo po ay binuhay na muli upang mamuhay ng panibagong buhay. Kaya po kapag binabautismuhan, nilulubog. Ibig sabihin, inilibing na yung dating tayo. At pag-ahon mo, kasama kang nag-resurrect ng Panginoon. Binuhay kang muli sa pamamagitan ng panibagong buhay. Binigyan ka ng panibagong buhay. No? So yun po yung sinisimbolize sa baptism, paglubog, nilibing, pag-ahon, binuhay ka muli ng Panginoon at binigyan ka ng panibagong buhay. So, hindi po natapos ang kwento doon sa krus. Hindi natapos doon sa Biyernes Santo, kaya nga merong Resurrection Sunday. Si Kristo ay muling nabuhay at tayo rin ay binuhay na muli sa Espiritu upang mamuhay sa bagong pagkatao. Maganda po yung sinabi ni Doc Marvin nung Good Friday. No? Yung Romans 6:23. Ang tagal-tagal na natin binabasa yan. Tagal-tagal na natin pagka nag-share tayo ng gospel, ginagamit pa natin yan, kino-quote natin yung Romans 6:23. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Yung kamatayan na yon ay hindi pala sa ating kamatayan, kundi kamatayan ng Panginoon. Kasi paano kang mamamatay? Patay ka na dati pa. Simula nung nagkasala si Adan at si Eva, ang kamatayan ay pumasok sa buhay ng tao. So we are spiritually dead ever since. No? Kaya, wala nang mamamatay sa atin. So yung kamatayan na tinutukoy doon ay kamatayan ng Panginoong Kristo. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay tagumpay laban sa kasalanan, tagumpay laban sa kamatayan at sa kadiliman. At dahil kasama tayo sa tagumpay na yon, hindi na tayo alipin ng dati nating pagkatao. Tinawag tayo maging bago. May bagong pag-iisip, may bagong ugali, may bagong direksyon sa buhay. Mga kapatid, hindi po natin ito magagawa
sa sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu na nananahan sa atin. Mamuhay tayong may layunin. Ipakita natin sa salita at sa gawa na tayo ay binuhay na muli, na hindi na tayo katulad ng dati. Kung paanong si Kristo'y binuhay sa kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay lumakad sa panibagong buhay. Just as Christ rose from the dead, we too are raised spiritually to live a new kind of life, not by our own strength, but by the power of God. Ang pagkabuhay ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi lang ito pagbabago ng kilos, kundi pagbabago ng puso at layunin. Alam niyo ba yung tinatawag na hugas bawang? Yung parang hinugasan, pero may amoy pa rin. Diba? Pagka naghawa ka ng bawang, kahit maghugas ka ng kamay, amoy mo yung kamay mo, amoy bawang pa rin. No? Yung po yung tinatawag na hugas bawang. Kahit na hinugasan na, may amoy pa rin. No? Yung bawang, kahit maghugas ka ng kamay, nasa na ba ako? Nasa bawang tayo. No? Yung bawang, no? Kahit maghugas ka ng kamay, amoy pa rin yan. Kahit mag-toothbrush ka, amoy pa rin yan. No? I remember nung sa Ayala pa ako nagtatrabaho, wala pang mga UB Express noon. So bus talaga. No? Pero may aircon bus na. So, nakasakay ng aircon bus, yung nasa unahan ko, siguro nag-almusal ng sinagag na puro bawang, tapos longganisa pa ulam. Kaya kahit nasa harapan ko siya, amoy na amoy ko yung bawang. Hindi ko nga siya katabi, nasa harapan ko eh. No? Amoy na amoy ko yung bawang. No? So, ganun po yung bawang. Kahit mag-toothbrush ka, amoy pa rin yan. No? So, amoy nyo nga yung katabi nyo, baka... So, yun po yung tinatawag na hugas bawang. Kahit hinugasan mo na, amoy pa rin. Minsan, ganyan tayo mga Kristiyano. Muling nabuhay daw, pero amoy pa rin yung dating ugali ng dating pagkatao. Pero kung tayo tunay na binuhay na muli kay Kristo, hindi lang dapat panlabas na pagbabago, dapat pati panloob. Dapat pati yung ugali, yung salita, yung puso ay bago na rin. Hindi tayo tinawag na maging hugas bawang Christian, kundi tunay na bagong nilalang kay Kristo. We are a new creation in Christ. So let us live in the power of the resurrection, walk in holiness, pursue righteousness, and reflect Christ daily. Pangatlo po, live daily in the resurrection power. Mamuhay tayo araw-araw sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang kaganapang ipinagdiriwang natin isang beses, isang taon. Ito po ay katotohanang dapat maranasan at ipamuhay sa bawat araw. Ito po yung kapangyarihang bumuhay kay Kristo. At ito rin kapangyarihan na ito, ang siya ring kapangyarihang gumagawa, kumikilos sa buhay natin ngayon. Sabi doon sa kantang Risen, the same power that crushed the enemy, the same power lives in me. Sabi doon sa kantang Risen, the same power na bumuhay muli sa Panginoong Kristo is the same power na siya ring kumikilos, gumagawa sa ating buhay ngayon. The new life is not perfect, but it is progressive. Itong bagong buhay na ito ay hindi pa naman perpekto dahil magiging perpekto lang tayo kapag tayo nandun na sa kaharian ng Diyos. So habang tayo po ay narito sa lupa, walang perpekto sa atin. So this new life, itong bagong buhay na ito na binigay ng Panginoon sa atin ay hindi perpekto, pero ito po ay progresibo. Dapat merong progress. Dapat merong nangyayaring pagbabago unti-unti araw-araw. Ganyan po
ang bagong buhay natin kay Kristo. Hindi po shortcut ito na kinabukasan, meron ka ng halo sa ulo. Hindi po ganoon yung sanctification process na pinagdadaanan natin. Ito po ay prosesong panghabang buhay na habang narito tayo sa lupa ay pinoproseso tayo ng Diyos, pinapabanal niya tayo hanggang sa dumating yung panahon na tayo po ay nandun sa kakarian ng Diyos, perpekto na tayo. Katulad na tayo ni Kristo. Araw-araw tinatawag tayo ng Diyos na piliin ang kabanalan kaysa sa kasalanan, ang katotohanan kaysa kasinungalingan, at ang pagmamahal kaysa sa pagkamuhi. Sa init ng panahon ngayon, ang daming nag-aaway sa daan. Pero kung ikaw ay namumuhay sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin, kahit na anong init ng panahon, cool ka lang. Chill ka lang. Ang muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay ng katatagan at tapang upang magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Bilang mga taong binuhay ng muli kay Kristo, dalhin natin ang liwanag niya saan man tayo naroroon, saan man tayo pumupunta. Nasa bahay man tayo, nasa trabaho, nasa paaralan, at maging sa komunidad, dalhin natin ang liwanag ng Panginoong Jesucristo. Ipamuhay natin ang Ebanghelyo. Ipakita natin sa iba ang epekto ng muling pagkabuhay sa ating karakter, sa ating mga desisyon, at sa ating pakikipagrelasyon. Dapat mag-amoy Christian tayo. Hindi tayo maging hugas bawang Christian, kundi dapat mag-amoy Christian talaga tayo. Hindi amoy bawang. The resurrected life is not a one-time event, but a daily walk. We are called to live differently, showing love, hope, and obedience through the power of the Holy Spirit. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang selebrasyon tuwing linggo ng pagkabuhay. Ito po ay pamumuhay na puno ng pananampalataya, pag-asa, at kabanalan araw-araw. So let us make choices that reflect a transformed life at home, at work, and in your relationships. May isang matandang babae na mayroong dalawang jars of clay. Yung palayok. Alam niyo yung palayok? Yung pinaglulutuan niya na gawa sa putik. Pinaglalagyan ng tubig. Yan ang gamit namin noon sa probinsya. Ngayon, mga puro stainless na. No? So, meron isang matandang babae, meron siyang dalawang palayok. Araw-araw, pinupuno niya ito at dinadala mula sa balon pabalik sa kanyang bahay gamit ang isang kahoy na nakalagay sa kanyang balikat. Parang yung ginagamit na magtataho. No? Pero ang isang palayok ay merong bitak, may crack siya. At sa tuwing mangiigib siya ng tubig, pagdating niya sa bahay, kalahati na lang ang laman ng palayok na may bitak. Dahil dito, laging nalulungkot yung palayok na may bitak. Isang araw, nagsalita ito. Sabi niya doon sa matanda, "Pasensya na, hindi ko po kayang gawin ng tama ang aking tungkulin. Palagi akong nabibigo. Tuwing darating ako dito sa bahay, kalahati na lang ang laman kong tubig." Ngunit ngumiti yung matanda at ang kanya sinabi sa palayok ay ganito. Sabi niya, "Hindi mo ba napapansin yung ating dinadaanan? Sa gilid ng daan ay napakaganda yung mga bulaklak. Sa tuwing naglalakad ako pa uwi, yung tubig na tumataga sa iyo ang siyang nagdidilig sa mga halaman na nakatanim doon sa gilid ng daan. Kaya sa bawat araw, itong mga halaman na ito ay nadidiligan sa tuwing dumadaan ako dahil sa bitak ng palayok na yun." Kaya naman, yung halaman ay napakagaganda ng kanyang mga bulaklak.
dahil araw-araw nadidiligan kapag nag-iigib yung matandang babae. No? So akala nung palayok na may crack ay hindi niya nagagampanan yung kanyang tungkulin, pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi niya napapansin na ang laki pala nung nagagawa niya. Dahil sa tuwing dadaan siya ay nadidiligan yung mga halaman, kaya naman ito ay nagkaroon ng magagandang bulaklak. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo ay hindi lang isang historical fact. It's a present reality for every believer. If we have died with Him, then we must also live like Him, with joy, with purpose, and power. So mga kapatid, let us live a resurrected life. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Dahil siya ay nabuhay na muli, kami rin po ay may panibagong buhay. Patawarin niyo po kami sa panahon na kami po ay bumabalik pa rin sa aming mga lumang pagkatao. Bigyan niyo po kami ng lakas, ng biyaya, at espiritu upang mamuhay araw-araw na may kabanalan at may layunin ayon sa inyong kalooban. Hayaan niyo pong makita ng aming pamilya, ng aming mga kaibigan, at ng aming kapwa na tunay ngang si Kristo ay buhay. Dahil buhay siya sa aming puso at buhay. Itanim niyo po sa amin ang pananabik na sundan ka araw-araw. Ito nga po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na muling nabuhay at siyang mabubuhay magpakailanman. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay matuloy na magsasamba sa Panginoon, sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating buhay. Kaya naman po, inaayahan ko po kayo na tumayo muli at tayo ay sumigaw, sumayaw at tumalakpak at sama-samang umawit sa ating Panginoon sa kanyang ginawa niya sa atin. Sabi sa Psalms 52 verse 9, God, I praise you forever for what you have done. Together with your faithful people, I will put my hope in you because you are good. Amen. Praise God.
the promise, your burning body began to break. Out of the silence, the rolling lion declared the great as the flame morning. It came the morning. It came the morning. The seals of promise. The burning body began to break. Out of the silence, the rolling lion declared the great as the flame be the glory. Praise God. Maaari na po tayo makaupo. Salamat praise and worship team sa napakagandang pangunguna sa atin sa pag-aawitan. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Yan. Ang sabi po sa Philippians 4:19, at ang aking Diyos ay magbibigay sa inyo lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ayan. Ang verse po nito ay nagsasabi kung gaano po kabuti ang Panginoon sa pagpo-provide sa ating lahat ng ating pangangailangan. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, no? At talagang magsusumamo, no? Alam ko po na mabuting Diyos ang ating Panginoon na ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan dahil mahal niya po tayo. Kaya naman, wag po tayong mag-atubili na ibigay din o i-surrender sa Kanya ang ating mga tithes and offering dahil alam ko po na alam natin na nagtitiwala tayo sa Kanyang katapatan. So sa ating pagbibigay ay nagdudulot din ito ng kaligayahan o joy sa ating mga puso at sana ay hindi tayo nabibigatan kundi itong pagbibigay natin ay pagsuporta natin sa gawain ng ating Panginoon. So, pwede na po tayong magbigay at lumapit sa offering basket para sa kapagkakala. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down,
Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na buhay ka at nananatiling buhay sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa aming pagkakaloob ay nawa ay talagang nakita mo ang aming puso na bukas at nakita mo, Panginoon, ang puso namin na may kagalakan sa pag-share ng aming mga tithes and offering, O God. Gamitin mo to, Panginoon, sa iyong kingdom, Lord God. Mapalaganap pa ang kaharian mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa mo, especially ang aming mga pinagkukunan ng aming ikabubuhay, O God. Ganun din, bigyan mo kami ng kalakasan, Lord, sa bawat araw, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo, Lord, that you will provide, Lord, lahat po ng mga kailangan namin. Alam po namin na tutugunin mo ito, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa araw-araw, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan maging ang aming mga kalusugan. Panginoon, ikaw ang nagpapalakas sa amin, Lord. Ikaw ang aming healer, Panginoon, ang aming Jehovah Rapha. And also, Lord, you are our Jehovah Jireh. Kaya po, Panginoon, salamat din sa iyong kabutihan sa bawat isa, Lord. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog na may pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi na po tayong maupo. Muli binabati ko po ang lahat na isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Ayan. Atin po muna i-acknowledge ang mga tumayo sa umagang ito. Ating pinangunahan. Ating po tayo pinangunahan ni Ate Lay para po bilang song lead. And back up at ang kanya pong backup ay si Ate Mikay and si Ate Jenny. Ang mga music naman po, yung mga instruments, nandyan po si Kuya Henrik, sa drummer po, si Jasper, yung guitar, si Joseph, yan. And sa piano, sa keyboard, si LJ Mala. And para naman po sa announcements, ayan. Pakitingnan na lang po. Para po sa next, no? Next is si Pastor Rafi po ang MC. Yan. Call to worship, Pastor Rafi again. Offertory, Ate Lay. Scripture, Ate Vane. And announcements, Pastor Rafi. Prayer meeting, every Wednesday po siya at 8 p.m. Yan. Next po, Youth Connect every Saturday at 4 p.m. At kung may mga kakilala naman po kayo, mga kabataan dyan, ayan, nanyayahan po natin na umaten. Sa Children's Ministry, Children's Sunday School, every 3 p.m. naman po siya. Pero mamaya, 1 p.m. po. 1 p.m. po kasi po may gathering po yung youth. May youth fellowship ng 3 p.m. So don't watch every Sunday at 5:30 a.m. Ayan, yung mga kananayan. Siyempre, hindi lang naman po kananayan. Maging mga kabataan, inanyayahan ko rin po na umattend. Ayan. Next po, ayan, sa April Cleaners. Next po ay youth. Thank you rin po sa mga men na naglinis. Naglinis. Ayan. Youth po, next week. So, Saturday, Sunday, yan, youth. NCAF Youth Fellowship, mamaya po ito, 3 p.m. to 6 p.m. 3 to 6 p.m. po. So, yun nga, kung may mga kilala po kayong mga kabataan dyan, inayayahan ko po na i-encourage nyo na pumunta mamaya. Then, next po, Southeastern Luzon District District Assembly. Ayan, si Pastor Rafi po ang speaker. So, dito po ay may registration fee sila na 250. Ayan. Saan ito gaganapin? Gaganapin po siya sa Sals Alive Village East.
for March, April birthdays. Ayan. Belated happy birthday po kay Ate Stephanie Amador. Ayan. Next naman po, April 27, Ate Vanessa Asas. Kasabay niya po si Gideon. Happy birthday, happy birthday. Okay na. Tayo po ay tumayo para sa ating closing prayer. Panginoon, salamat po sa linggong ito na kami po ay nagkasama-sama para ipagdiwang, alalahanin ang linggo ng inyong muling pagkabuhay. Dalayan ko nga po, Panginoon, na maging makatotohanan nga po sa aming buhay na kami nga po ay mga binago na ninyo. At sa aming buhay, Panginoon, makita po at mag-reflect ang inyong karakter, Panginoon. Bilang mga pinagkalooban nyo ng mga bagong buhay, Panginoon, dalayan ko na ipamuhay nga po namin ang bagong buhay na ito at hindi na po namin balik-balikan yung aming dating buhay na kung saan ay kasama pong inilibing po ninyo at nung pong kayo ay muling mabuhay, kami po ay binigyan nyo ng panibagong buhay. Salamat po, Panginoon, sa pag-asa na mayroon kami ngayon. Salamat sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob nyo sa amin. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Dalayan ko nga po na sa pagharap namin sa mga susunod na araw, sa mga bagong hamon, mga bagong pagsubok, mga bagong problema, dalayan ko, Panginoon, na patuloy ko kami samahan at gabayan sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat ng aming desisyon. Ikaw po ang aming sangguniin, Panginoon. Sa lahat po ng aming makakasalamuha, dalayan ko, Panginoon, na magningning po ang inyong liwanag sa aming buhay. At sa pamagitan nito, sila po ay magkaroon ng desire na manampalataya din sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, katagpuin niyo po ang lahat ng pangailangan ng inyong mga anak, Panginoon. Maging ito man ay pangailangan finansyal, emosyonal, spiritual, o mga material na bagay, Panginoon. Sa inyo po na pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Kayo nga po ang siyang magkakaloob nito sa bawat isa. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Amen. God bless you all. Magligayang linggo ng pagkabuhay.